Mga kababayan, nakakatakot po itong revelasyon o nadiskubre ng ating National Bureau of Investigation tungkol po dito sa 5 na espiya na galing po sa bansang China. Alam niyo po ba mga kababayan na sila pala, hindi po ordinaryong tao. Sila po ay mga graduate sa People's Liberation Army ng China. So nakakatakot po yung balita na 'to, na kung saan nagbabalat kayo ng mga ordinaryong, mga turista dito sa bansa po natin, mga ordinaryong mga bisita lang, pero mga graduate pala ng mga dekalibreng mga paaralan nila, People's Liberation Army School pa po mga kababayan, para ano, magtiktik, para mag-espiya, obserbahan ang mga galaw po ng ating Sandatahang Lakas at ng Philippine Coast Guard. Ngayon, sasabihin po ninyo fake news. May reference po tayo diyan. Mismong National Bureau of Investigation po mga kababayan, NBI, ang nagkumpirma po sa balita na yan. Pakinggan po natin para mas maliwanagan po tayo mga kababayan. Kinumpirma ng National Bureau of Investigation Ayan. o NBI na ang 5 Chinese nationals na nahuli dahil sa pang-espiya ay graduates ng Philippines o People's Liberation Army University. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, People's Liberation Army University. Okay, check natin mga kababayan. People's Liberation Army University. Okay. Yun daw po mga kababayan. Baka itong People's Liberation Army National Defense University. Baka ito. So ito yung eskwelahan. Ito yung posibleng eskwelahan na pinag-graduatean nila mga kababayan. So may matinding training. May matinding training po yung mga yan. People's Liberation Army National Defense University. Possible ito po yung pinag-aralan nila. National Defense University is National Public Collegiate Military University headquartered in the Beijing, China. Ayan. Military academies nationwide. So possible dito, graduate, nag-aral. Yang mga espiya na yan, 5 espiya na nahuli po ng National Bureau of Investigation ng ating Armed Forces of the Philippines, labas-labas yung mga makapili dyan. Labas-labas yung mga pro-China dyan. Labas-labas yung mga nagtatanggol pa sa China. Sasabihin niya na naman, fake news. Mali na naman ang ating Sandatahang Lakas, ang ating National Security Council. Mali na naman ang ating National Bureau of Investigation. Tuloy natin. Matapos ang isinagawa nilang covert and surveillance operations, kasama ang iba pang ahensya ng pamahalaan, partikular na ang Intelligence Service ng Armed Forces of the Philippines. Lumabas sa investigasyon na naglagay ang mga nahuling Chinese national ng mga high-resolution solar-powered CCTV camera na nakatutok. Okay, high-resolution solar CCTV camera, solar-powered CCTV camera. Ngayon, nag-check po ako. Ito yung lumabas. So, mga high-tech. Kumbaga sa mga Bisaya, high-tits. Di ba? So, high-tech, mga kababayan. So, ganito po ba yun? Ganito? Ganito yung nila, ginamit nila. Di ba? Saan ka makakita? Dayuhan. Nagbabalat kayo ng mga turista, mga kababayan. Tapos maglalagay ng mga ganyan, ng mga instrumento, mga aparato, lalong-lalo sa pampublikong lugar, di ba? Napaka-imposible naman po niyan. Alam nyo, pinagtatanggol pa yan ng mga pro-China. Pinagtatanggol pa po yan, mga kababayan, ng mga makapili na nagtataka tayo, ba't mas kinakampihan pa nila? Di ba? Mas kinakampihan pa po. Itong mga nahuling mga espiya, ganto ganyan. Alam nyo, parang may connection pa nga to sa naunang nahuli nila na merong kasabwat na 2 kababayan po natin. Nakakalungkot, no? Kababayan natin, pero kasapakat. Kasabwat.
Sa mga paniniktik, okey sana kung pupuntahan niya mall, okey sana kung pupuntahan po nila mga parke. Ang pupuntahan po mga kababayan, kampo ng sundalo or possible kampo rin ng kapulisan po natin, mga EDCA sites. Oh, sino bang hindi magtataka, 'di ba? Kung saan dumadaan ang barko ng Pilipinas papunta at pauwi mula sa West Philippine Sea. Hmm. Nakumpiska rin sa mga ito So, dun sa ruta, mga kababayan, na dinadaanan ng mga barko po ng ating PCG tsaka ng Navy natin, naglagay sila ng ganito. Oo, ang gagaling nyo talaga, no? Pero mga kababayan, mali na naman yung gobyerno natin diyan. Mali na naman para sa kanila ang gobyerno natin diyan. Tuloy natin. ang mga high-precision gadgets na mabibili lamang sa China. Bukod pa rito na pag-alaman na matagal nang naninirahan sa Pilipinas ang mga nahuling Chino na nag-espiya kung saan ang ilan sa mga ito ay nakapag-asawa pa ng Pinay. Uy! Ayon kay Direktor sa Nakapag-asawa na, 'di ba? Wala naman sigurong mag-i-spy mga kababayan na bagong salta lang. Siyempre yung mga 'yan, mag-oobserba muna, lahat ng tawag nito, lahat po ng, puwedeng smoke screen, ika nga, puwedeng mga para ano, lahat ng paraan para hindi po ma-detect o malaman yung kanilang tunay na pagkatao at motibo gagawin ng mga 'yan. Mag-aasawa, magkakaanak, papaaralin yung mga anak sa mga eskuwelahan dito sa Pilipinas, ganito ganyan. Kukuha ng, trabaho o kaya magkakaroon ng maliit na business, sabihin natin hardware, ganyan. Example lang. Oh, alam naman natin maraming mga Chinese na pumapasok sa business na 'yan. Example, hardware, 'di ba? Example lang 'yun, hindi ko sinasabi na gano'n. Hmm, 'di ba? O kaya mga tinda-tindahan. Hmm, gano'n po mga kababayan, para po ma-disguise. So, the real, identity nila mapagtakpan. But ang kanilang mission, ang kanilang totoong mission, mananatili po 'yun. Maniktik, mga kababayan. May mga nagsasabi, bakit daw tayo na hindi naman tayo gano'n ka-advance na bansa, third world country lang tayo, bakit kailangan tiktikan pa tayo? Bakit kailangan pang mag-espiya daw tulad ng China dito? Bakit mga kababayan? Ano lang ba? Solo lang ba tayo? 'Di ba marami tayong mga kaalyado? Mga joint military exercises po natin. Nandito yung Amerika, nandito yung Australia, Japan, yan pupunta. Marami pong mga activity, mga kababayan, na magpupuntahan po rito. Kasali tayo sa ASEAN, kasali tayo sa APEC. Ano pa? Maraming mga grupo po. Marami tayong mga activity na involved tayo. Kaya, hindi tayo ini-small kahit ng bansang China. As long as makagather sila ng mga intel galing po sa mga bansa na potential maging threat sa kanila. Kasi mga kababayan, kung hindi po tayo threat sa kanila or yung mga aktibidades dito sa Pilipinas, bakit ultimo yung paglipat nung Typhoon missile po, mga kababayan, na isang military assets ng Amerika, bakit ngumangawa sila? Inilipat lang po ng location, mga kababayan. 'Di ba? Inilipat lang po ng lugar na hindi po dinisclose sa kanila. Siyempre bansa natin 'to, ba't magpapaalam tayo sa mga gagawin natin sa bansa natin? Ngayon ngumangawa, umiiyak. Bakit daw ginawa natin ganito, ganyan? Ha? Sino ba kayo, ang kakapal naman ng mga pagmumukha niyo na magpapaalam pa kami sa inyo sa mga ginagawa namin sa bansa namin. Who you? 'Di ba? Oh, kapal na mukha. Oh, siyempre may mga nagtatanggol diyan, 'di ba? Mga makapili, mga kababayan. Mas kakampihan pa nila ang naratibo at katwiran ng mga 'yan.
kumpara sa ating mga kababayan, kumpara sa ating National Security Council, kumpara kay Pangulong Bongbong Marcos, kumpara sa ating National Task Force for the West Philippine Sea or yung ating Philippine Coast Guard. Kahit Armed Forces of the Philippines natin, mas kakampihan pa nila ang kwento, ang katwiran ng mga yan. Sasabihin, gawa-gawa lang, NBI, gawa-gawa. Wow! Santiago, pasok sa ilalim ng Republic Act 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012 na non-bailable at may karampatang parusa na life imprisonment. Sa ngayon ay nasa kustodiya ng NBI ang mga nahuling individual habang tinitiyak naman ni Director Santiago na lalo nilang paigtingin katuwang ang AFP ang pagmamanman para matunton kung meron pang ibang nag-espiya sa bansa. I-deny nila saying na sila ay mga turista, tapos yung iba to justify their existence here in the Philippines, nag-asawa na po ng Pilipina. Matatagal na Yan. po rin sila Diba? dito. Sir, So ano pa to? ngayon, Opo, go ahead. sinasabi nila na hindi sila graduate ng Hmm. Para ma-justify. 'Di ba? Tulad po ng yung isa, yung nahuli nila. Nakaasawa na rin po yun ng Pinay. Nagtatrabaho na rin po sa isang kumpanya, mga kababayan. Kilalang kumpanya. 'Di ba? Yun din po yung dahilan. Yun rin po yung mga justification para po masabi na hindi espiya to. Hindi espiya yan. 'Di ba? Habang tinitiyak naman ni Director Santiago na lalo nilang paigtingin katuwang ang AFP ang Tama. pagmamanman para matunton kung meron pang ibang nag-espiya sa bansa. Kibilisan, sir. Kailangan pong mahuli yung mga yan. Naku, nasa delikadong sitwasyon po yung bansa po natin. 'Di ba? Knowing napaka-active ng mga EDCA sites po natin. Aside from that, talagang malalagay tayo sa alanganin kasi talagang nakakalungkot. Kahit mga kababayan natin, magugulat tayo. Sa buhat. i-deny nila saying na sila ay mga turista, Tama. tapos yung iba to justify their existence here in the Philippines, nag-asawa na po ng Pilipina. Matatagal na po rin sila dito. Sir, So ano pa to? ngayon, Kahit yung naunang nahuli, 'di ba? Nadakip mga kababayan. May asawa na rin pong Pinay yun, 'di ba? Opo, go ahead. May anak na rin po. Tuloy lang natin. May anak na rin. May trabaho. Lihitin mo yung trabaho. As part of his disguise, of their disguise, mga kababayan, smoke screen ika nga. So that, yung totoong pagkatao nila, mapagtakpan, matabunan, but the mission as is. sinasabi nila na hindi sila graduate ng ng People's Liberation Army na University of Science and Technology. Okay? But then open source information. Ito, nakakabahala, mga kababayan. Tuloy natin. I-google mo lang yung pangalan nila, lalabas naman that they are alumni of PLA University. Alumni. Guys, pag alumni ka, ano ibig sabihin? So, ibig sabihin, nag-aral ka dun. Graduate ka talaga dun. So, may record ka. Legitimate. Magtataka pa po ba tayo? Graduate po ng People's Liberation Army University ang mga to. Bakit nasa Pilipinas? Anong trabaho nila? Anong ginagawa po nila? Ha? Hindi naman yan mga kababayan na nandito para mag-business. Magkakasama pa. Ha? Tsaka hindi naman masasabi na baka nag-retire na yung mga yan. Ang babata pa. Okay, kung mga 60 plus, 70 years old na yan, mga kababayan, settle for good na rito. O, di ba? Talagang ini-enjoy retirement. Nako. So talagang Pinakita po namin yun kahapon sa media. Itinuro ko sa kanila. O pindutin nyo lang Ayan, no? itong code na ito, lalabas na dyan lahat. Nakita po ng ating mga kasamahan sa media. So, ayan, mga kababayan, nakakatakot yung revelasyon na yan ni na General Director Jaime Santiago, dating judge po yan. Bago po magsalita yan, mga kababayan,
May probable cause yan. May matibay ang ebidensya niyan. Nakakahiya naman po sa kanyang linya ng propesyon. 'Di ba? Si Director Jaime Santiago, dating judge po 'yan, mga kababayan. Nakakahiya naman po sa kanyang propesyon, 'di ba? Yung kanyang magiging tungkulin kung siya'y maglalabas ng ebidensya na walang konkreto na basehan, mga kababayan. Then ito kung makikita ninyo, may mga statements sina Secretary Eduardo Año commending the Armed Forces of the Philippines, the Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines, the NISF, the National Bureau of Investigation, and the Bureau of Immigration for their decisive actions in the recent operation that led to the arrest of the 5 Chinese nationals engaged in espionage and intelligence gathering. Ayan, mga kababayan. So, paano ba yan? Sino bang mas paniniwalaan ninyo? Ang mga nag-traidor sa bansa po natin? Yung mga hindi po nagsasabi ng totoo? Pagtatanggol na naman yan ng mga makapili, mga kababayan. Sasabihin na naman yan kung ano-ano ang ginagawa ng administrasyon or ng gobyerno na to. Kayo ang bahalang musga, mga kababayan, kung sila pa ba ang inyong paniniwalaan or panahon na para mag-isip po kayo. 'Di ba? Mag-isip-isip po kayo, mga kababayan, kung ano ang totoong katotohanan sa nangyayari po ngayon sa bansa po natin. So once again, maraming salamat po and God bless sa ating lahat, mga kababayan ko.